na magalaw. Double check mo rin na. Muli po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, lalong higit sa ating Panginoon. Ito pong live po na ito ay nagmumula po sa Door of Faith Church, Pila, Laguna, sa pangunguna po ng aking pastor, senior pastor na si Pastor Paul John Landa, at sa aming district supervisor, si Ma'am Shema Nansala. Purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid. At bago pa man po tayo magpasimula, nais ko pong tanungin, ako po ba'y naririnig ninyo? Comment down lang po. Gayon pa man, mga kapatid, po, bago tayo magpasimula, saglitan tayong manalangin. Aming Diyos, aming Amay, sa pumapagpalang umaga po sa inyo, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga oras po na ito, sa patuloy na kalakasan, sa isang panibagong umaga na patuloy niyong pinagkakaloob po sa bawat isa po sa amin. Patuloy ko pong dalangin, Panginoon, na sa umagang ito ay patuloy niyo kaming samahan, patuloy na yung paggabay at biyaya at habag ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang sumaamin. At patuloy, Panginoon, na sa bawat hakbang po ng aming pagsunod sa inyo ay kayo po ang aming maging patuloy na kalakasan. Kaya aming Panginoon, maraming salamat po sa mga ganitong pagkakataon at ako na inyong lingkod ay patuloy niyo pong itago sa inyong likuran at patuloy na kayo lamang po ang mataas. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Muli po isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin at lalong higit sa ating Panginoon. Hindi na po ko awit kasi baka medyo mapahaba po yung ating pag-uusapan. Pero yung pag-uusapan po natin sa mga oras po na ito ay mababasa po natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2. Chapter 5, verse 40 to 41. Muli po, Aklat po ng Mga Gawa, chapter 5, verses 40 to 41. At sabi po rito, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Verse 41, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At alam ko naman po na marami po sa atin ang nakabasa na po nito, nitong mga talata po na ito. At actually, pinamagatan ko nga po itong joy amidst suffering. Kagalakan sa kabila ng mga pagtitiis, mga paghihirap. At bago po natin sagutin po yung mismong tema o yung mismong pinasa po nating talata, ay nais ko po muna kayong tanungin. Can any one of us, meron ba sa atin, tayo ba, kalimitan, normal ba sa atin na tayo ay nagagalak, natutuwa kapag tayo nagtitiis at nahihirapan? Di ba po kalimitan sa mga response, normally, yung mga response po nating mga tao, mga kapatid, ay it is actually impossible. Kalimitan, imposible nga na nakikita mo yung isang tao na natutuwa kapag nahihirapan po siya.
Ano po, at kalimitan, imposible talaga po iyon, mga kapatid. Ano po, na gaya sinabi ko kanina, ano po, ano ba yung mga kalimitang response natin? Ano po, kapag tayo ay mga nahihirapan or nagtitiis, ano po, unang-una, ano nararamdaman? Fear and anxiety. Ano po, nakakaramdam tayo ng takot. Ano po, at minsan nagkakaroon tayo ng anxiety. Ano po, minsan nga kung ano nararamdaman mo. Ano po, minsan nga hindi kalimitan naman, hindi naman fight response kundi flight response. Ano po, patakas, ano po, yung ating ginagawa kapag mayroong mga pagtitiis. Ano po, yun, pangalawa, ano po, ay avoidance or resistance. Ano po, yung iniiwasan, 'di ba? Kalimitan sa atin, yung flesh natin, kalimitan po talaga diyan, ano po. Ayaw po natin ng nagtitiis. Lalo kapag ang sasaktan ay physical, ano po, katulad ng mga apostol. Kalimitan kapag tayo wala sa Panginoon, lalo wala sa Espiritu, ayaw nating mahihirapan. Ayaw nating masasaktan. So kalimitan ng response, gaya po na sabi ko kanina, ano po, it is avoidance or resistance. Ano po, sabi nga, it is actually the natural, automatic urge to pull away. Ano po? So yung why it was called automatic urge, ano po, kasi ganun talaga yung response po ng ating ng flesh. 'Di ba? Sabi nga po sa katawan natin, there are two types. Kapag may mga sitwasyon, it is either fight or flight. Ano po, pero kalimitan, pag ganyan mga paghihirap, ayoko po niyan. Ganun yung katawan. Ano po. Pero sabi nga, to avoid the painful sensation or situation. Ano po. At isa pa po sa kanilimitang nararamdaman ng isang normal na tao, ano po, kapag may paghihirap at pagtitiis, ay minsan nakakaramdam po yan ng galit or frustration. Ano po. Di ba minsan may mga tao, ano po, anong nangyayari? Kapag nasaktan mo, automatic response, minsan mabibilis ang kamay. Minsan nagagalit, ano po. Ganon tayo Kaso ano mapapansin po natin, mga kapatid, ano po, what we notice dun sa mismong pinag-aaralan po natin sa mga oras po na ito sa aklat ng Gawa chapter 5, ano po, we notice, ano po, na nung mga apostol, ano po, kasi ano bang pagbinasa po natin yung buong chapter po na ito, ano po, ito yung mga panahon na kung saan po yung mga apostol ay sinisimulan na pong usigin. Ano po, at ano na nga lang, doon, parang partly na magitan, si Gamaliel, ano po, na kung hindi naman yan sa Panginoon, hindi naman magtatagal yan. Tapos nag-cite siya ng mga facts na may mga dating mga sekta-sekta daw na tumubo way back din sa panahon nila, nung nawala naman yung mismong pinuno, nawala na din lahat. So ang ginawa po nung kapulungan way back then, ano po, ay sila po ay sinaktan na lang, hinagupit at sinabihan na wag nang ibahagi ang Panginoon. Anong naging response nila? Sila po ba ay malungkot? Nung lumabas po ba sila ng kulungan, ay sila ba ay pinanghinaan ng loob? Ano po? Wala po tayong mababasa. Malinaw po ang pagkakasabi. Sabi nga po dito sa English translation, the apostles left the Sanhedrin rejoicing because they have been counted worthy of suffering disgrace for the name of Christ. Ano po? So mapapansin po natin na sila po ay nagagalak. Ano po? Dahil nakaranas sila ng paghihirap, ano po, para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano po, tanungin ko po kayo, mga kapatid, sa mga nagtitiis, ano po, sa atin pong mga nagtitiis at nahihirapan, ano po, o nagdaranas sa mga oras po na ito, tayo pa po ba ay nagagalak? Ano po, kasi napakahalaga po nun, lalo po't ginagawa po natin ang kalooban ng Panginoon. Ano po, so balikan po natin, gaya nga po nang nasabi ko po kanina, ano po, ano ba yung nangyari tong sa mismong verse po na ito. So ang ginagawa nila is they were boldly proclaiming the gospel, and the result, habang binabahagi po nila ang mabuting balita, ang resulta po noon, nakaranas na sila ng mga pag-uusig to the point na nilagay na sila sa kulungan at involved na rin yung kanilang mga buhay. Kasi pag binasa po natin yung mga sunod-sunod, may mga yung pinatay na si Esteban, etc., etc., Pero sa kabila man nun,
ng kanilang mga naranasan, sila pa rin po ay nagpatuloy. Kahit nga po nung pinatay na po si Esteban di ba po't naghiwa-hiwalay po sila doon. Pero sa kabila man nun, sila ay nagpatuloy pa rin na ibahagi si Kristo saan man sila naroroon. At hindi sila nahihiya, kahit anuman po yung nararanasan nilang mga paghihirap. Ngayon po, ito po yung question po natin. Na when does suffering is shameful? Kailan nakakahiya ang mga bagay na ating tinitiis? At alam ko naman pong alam nyo na rin po ang sagot. So, nagiging nakakahiya lang yung mga bagay na ating tinitiis if it is the result, kung ano yung mga resulta ng ating mga kasalanan o resulta ng ating mga masasamang pag-uugali. So, sabi nga po sa unang Pedro chapter 4 verse 15 to 16, basahin ko lang po saglit. 15 to 16, sabi po rito, huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Siguro naman po wala na po sa atin yan dito dahil nakakilala na po tayo sa Panginoon. At sabi nga po sa 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Mga kapatid, kailan lang ba nagiging nakakahiya yung mga bagay na ating pinagtitiisan sa mga oras po na ito? Yun po ay kapag may ginagawa tayong mga kalokohan. At yung naging resulta po nun ay syempre, alam naman natin kung lalo higit tayo nasa Panginoon, may pagpalo po. Basahin pa natin sa unang Pedro pa rin, chapter 2, verse 20. Sabi po rito, maipagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Siyempre hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. So, walang mapapala. Alam naman po natin yan mga kapatid. Walang mapapala kung yung pagtitiis natin ay dahil po sa paggawa natin ng masama. At tunay naman po talagang nakakahiya. Naalala ko nga po, nung ako po hindi pa po nakakilala sa Panginoon. At marami po akong mga kalokohan noon. Hindi nga po maibuka ng aking mga labi yung mga bagay na aking pinaghahagawa noon. Pero purihin ng Panginoon, nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na to brought them to light. Hindi para maipagmalaki yung mga ginawang kalokohan dati, kundi yun yung mga patotoo, na resulta ng kasalanan, at pangalawa, yun yung mga pagkakataon na naging daan din at ako'y niligtas ng Panginoon. At sabi nga, kung napag-usapan po natin, na kung kailan nakakahiya yung mga bagay na paggawa ng mga masasama ay kailan nakakahiya yung mga bagay na ating tinitiis ay dahil sa mga kasalanan ng ating ginagawa. Ngayon naman po, yung question natin? When does suffering is not shameful? Kailan hindi nakakahiya yung mga pagtitiis, yung mga paghihirap po na ating nararanasan? Unang-una po mga kapatid, kaya nga po nung binasa rin nating verse kanita, when you suffer for being a Christian. At alam naman po natin ito, lalo sa mga naglilingkod. When we say Christian, alam naman po natin, it is of the follower of Christ. Sabi nga po ulit, sa unang Pedro chapter 4 verse 16, yet if anyone suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. Amen. Na kung sino man yung nagtitiis, sabi ko nga, natutuwa ako, isa sa mga nakakatuwang patotoo ng nating mga naglilingkod sa Panginoon. Hindi yung
Hindi, bonus na lang yung mga patotoo na, nagkaroon ako ng sasakyan. Kalimitan kasi sa atin, ito sa mga setup po ng mga modernong Kristiyano ngayon, ang mga patotoo nila, meron akong bagong sasakyan, meron akong gantong bagong bahay, meron ganto ganyan. Pero ano yung mga patotoo ng mga unang o mga mananampalataya? Alam mo ba kapatid, ako'y hinagupit sa likod dahil binabahagi ko si Kristo. Ang mga pinagmamalaki ng mga mananampalataya ng mga panahon po na iyon, hindi yung kung ano yung karangyaan na kanilang mga natanggap, kundi yung mga pagtitiis po nila dahil sumusunod sila sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po dapat tayo mahiya. Amen po, hindi po dapat tayo mahiya. Bagkus pa nga, yun pa nga yung pagkakataon na mataas natin ang pangalan ng Panginoon. Alam mo ba kapatid, nung binabahagi ko ang Panginoon, sinuntok nila ako, ganito ganyan. Purihin ang Panginoon. Alam mo nga kapatid, habang sumusunod kami sa Panginoon, nagkudumaranas kami ng paghihirap. Imbes na malungkot ka, magalak po tayo dahil ginagawa po natin yung kalooban ng Panginoon. Malinaw po ang sinasabi ng Panginoon. Pangalawa, kailan po natin masasabing hindi nakakahiya? Yung ating mga pagtitiis, sabi nga, when you suffer for doing good or right, which is alam naman po natin, na kapag yung mga pagtitiis po natin ay alam po natin na tama, lalo kapag may pinapagawa po sa atin ng Panginoon sa mga oras po na ito, at nagtitiis tayo na ginagawa iyon, mga kapatid, huwag po tayong mahiya. Sabi po rin po doon sa unang Pedro chapter 2:20, but if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. Pag tayo daw ay nagtitiis sa paggawa ng tama at mabuti, maganda po iyon sa paningin ng Panginoon. Amen. Kaya huwag po tayo mahihiya. Pangatlo, sabi nga po dito, when you suffer for righteousness. Sino pong nagtitiis para po sa katuwiran ng Panginoon? Basahin ko po sa unang Pedro pa rin, di po tayo aalis. Unang Pedro chapter 3 verse 14, sabi po rito, at sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Amen. Sabi, huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Pinagpala daw po tayo mga kapatid kung tayo man daw po ay usigin para po sa pagsunod sa Panginoon. At totoo naman po, may kalimitan, di ba po, sa ating pagsunod. At tayo habang minsan dumadating talaga sa mga panahon na kung saan nagtitiis tayo kasi inuusig tayo ng mga nasa paligid po natin. Kalimitan nga, hindi po tayo maintindihan ng mga tao sa paligid po natin. Okay lang yon, as long as ginagawa po natin iyon para po sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po. Mas okay nang magtiis na ginagawa ang kalooban ng Diyos kaysa hindi natin alam kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon or kung ano-ano ang ating pinagagawa. Panglima po, pang-apat po mga kapatid, kailan hindi nakakahiya yung pagtitiis when we suffer for the gospel. Amen. Sabi nga po sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 8, therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, but share in suffering for the gospel by the power of God. Mga kapatid, baka naman po nahihiya pa po tayo na ibahagi ang Panginoong Hesus. Sabi ko nga po sa service ng nakaraan, na baka naman kaya tayo nahihiya na ibahagi ang Panginoong Hesus. Baka naman kasi hindi natin kilala ang Panginoon at kung ano ang ginawa niya sa ating mga buhay. Kung ano nga kung pag nakakain tayo ng masarap, hindi matigil ang ating bibig na i-share sa mga kaibigan, mahal sa buhay, kung gaano kasarap yung ating mga nakain.
Pero pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, na siyang bumago at umayos ng ating buhay, ay hindi natin maibuka ang ating mga labi dahil nahihiya tayo. Iniisip natin dahil baka itakwil ka ng mga mahal mo sa buhay, or baka natatakot ka kasi baka iwasan ka ng mga tao. Ano po? No! We need to suffer for the gospel kasi yun yung kailangan po ng bawat isa. Sabi nga, sabi po na sa awitin, hindi ako mahihiyang ipahayag ka sa lahat, Diyos na makapangyarihan, ibubuni hanggang wakas. Dapat po ganoon, mga kapatid. Alam po natin kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Nasa sa atin na nga po lahat eh. At panglima po, mga kapatid, when we suffer while trusting God. Sabi nga po sa unang Pedro chapter 4 verse 19, therefore let those who suffer according to God's will and trust their souls to a faithful Creator while doing good. Basahin ko nga po sa Tagalog. Sabi po rito, chapter 4 verse 19, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala. Kailan hindi nakakahiya? Kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon habang nagtitiis. Kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos na tapat ay laging tapat sa kanyang pangako. Amen. Pang-anim po, medyo bibilisan natin ng konti, as much as possible. Konti na lang naman po ito. Kailan hindi nakakahiya? Yung mga pagtitiis. When we are insulted for the name of Christ. Amen. 'Di ba? Binasa po natin kanina, unang Pedro chapter 4:14. Ano sabi po ron? Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Amen. Ayaw natin kalimitan, tayo iniinsulto eh. Pero this moment, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, kung tayo man ay iniinsulto dahil sumusunod at binabahagi natin ng Panginoong Hesus, we are blessed. Sabi nga po sa translation ng English. Naalala ko po dati, nung ako po ay nagtatrabaho, nung pupasok pa po ako back and forth sa isang company, at ako'y nagbabahagi ng salita ng Diyos, every day may isa pong katrabaho ko dati na lagi akong pinagtitripan at iniinsulto. Pagbukas pa lang ng pinto, sasabihin, hallelujah, praise the Lord. Hindi dahil siya'y napupuspos at natutuwa sa Panginoon, kundi para ako'y pagtripan. Pero alam niyo po nangyari doon, mga kapatid. Dumating yung isang pagkakataon, may problema siya. Nung naipag-pray po natin, umiiyak. Ayun pala, depressed pala at may pinagdadaanan. Kaya mga kapatid, hindi dapat mahiya tayo, mga kapatid, kung tayo dumaranas sa mga pagtitiis, insulto, para sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, it is counted worthy. Sabi ko nga, biruan nga lang po, sa langit, nakita ng anghel. Lista mo yan. Hinagupit para sa aking pangalan. So ngayon, mga kapatid, instead of being ashamed because of suffering what is right, what should we do? So instead na mahiya tayo dahil nagtitiis tayo kung ano yung tama, anong kailangan po natin gawin? Unang-una, sinabi nga po natin kanina, rejoice. Sabi nga po dito sa talata, blessed are you when others revile you and persecute you. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. So sa mga nagtitiis at mga nakakaranas, magalak daw po tayo. May gantimpala daw po, mga kapatid, sa langit. Mababasa sa Mateo chapter 5 verse 11 to 12. Basahin po natin. Mateo chapter 5
11 to 12. Ayan. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Amen! Ano po? Kaya anuman yung mga pagtitiis, anuman po yung ating mga nararanasan sa mga oras po na ito, mga kapatid, magalak po tayo kapag alam po natin na ginagawa po natin iyon para po sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, instead na mahiya tayo dahil tayo nagtitiis, do not fear. Huwag ka nang matakot dahil kasama po natin ang Panginoon. Binasa po natin kanina, 1 Peter chapter 3 verse 14. Pangatlo, 4 na minuto na lang, mukhang aabot po tayo. Pangatlo, endure patiently. Sa mga nagtitiis, tayo po ng mga nagtitiis para masunod ang kalooban ng Diyos. We need to endure patiently. Sabi po sa unang Pedro chapter 2 verse 20, but if when you do good and suffer for it you endure, this is a gracious thing in the sight of God. So kapag tayo'y nagtitiis daw at nagpapatuloy, nag-i-endure, ay maganda daw po 'yun sa paningin ng Panginoon. Hindi dahil sa ang gusto ng Panginoon, linawin ko lang po, na gusto ng Panginoon tayo po'y nahihirapan, kundi nagagalak ang Diyos. Ang Panginoong Jesus kapag tayo'y nagtitiis para masunod lang ang kalooban ng Panginoon. Kasi ganoon din naman po ang ginawa ng Panginoon para tayo maligtas. Siya nga po yung una, nagtiis. Amen po. Siya po yung dumanas ng mga hagupit, para lang tayo po ay maligtas. Then tayo po ng mga naligtas, then we do it for the Lord. Dahil alam po natin kung sino po yung nagligtas po sa atin. At alam naman po natin mga kapatid na yung mga paghihirap, mga pagtitiis dito sa mundong ito sa paggawa ng kalooban ng Panginoon ay pansamantala lang. Mga kapatid, malapit nang bumalik ang Panginoon. Mas panggigilan po natin gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. At panghuli, fix your eyes on Jesus. Minsan kasi kapag tayo nakakaranas ng mga pagtitiis, paghihirap, napapatingin na tayo sa kaliwa at kanan. No, sabi ng salita ng Diyos, we need to fix our eyes on Jesus. Basahin po natin bilang panghuli, Hebreo chapter 12, 2 to 3. Which is kilalang verse po. Amen po. 12, 2 to 3, sabi po rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi Niya inalintana ang kahihiyan at pagkamatay sa krus at Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Verse 3, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Amen. Our God alone Himself is the best example kung paano Siya nagtiis, ganun para, ang pinakang purpose nun, para hindi daw tayo panghinaan ng loob. Para hindi tayo manlupaypay. Man daw yung mga ating nararanasan at mga pagtitiis sa mga oras po na ito. Amen. Huwag kang panghinaan, pinagdaanan ko din yan. Kaya we need to fix our eyes on Jesus. May example po tayo. Yung mga pagtitiis po na ito, wag po natin tignan yung sitwasyon. Wag po natin tignan kung ano yung mga nararanasan ngayon. We look ahead, far ahead. For where the prize is there. Naandun ang Panginoon. Amen po mga kapatid. Maging kagalakan po sa atin ito sa mga oras po na ito. Hallelujah.
At bilang huling question po sa mga oras po nito, saktong 6:00 po, how you can endure rejoicing in suffering? Paano tayo makapagtitiis ng may kagalakan? Makapagtitiis ka ng may kagalakan, kapatid, ano po, kapag tayo ay patuloy na puspos at puno ng banal na spirito. Amen. Kapag lagi kang puspos, lagi kang puno sa Panginoon, ano man ang mga nararanasan, ano man ang mga pagtitiis sa mga oras po na ito, ano po, ay magpapatuloy tayo dahil alam po natin na kasama po natin ang ating Panginoon sa mga oras po na ito at sa ating mga ginagawa. Kapag alam mo na ang pinagagawa ng Panginoon ay ayon sa kalooban niya, walang makapipigil po sa atin. Amen po, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, tayo po'y magpuri at pagpasalamat sa mga oras po na ito. Hallelujah! Purihin kayo aming Panginoong Diyos na dakila sa lahat. Kailanman na hindi nagbabago at patuloy na kumikilos sa amin aming Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Dahil sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami po'y nagtiis at nagtitiis man kami sa mga oras po na ito. Kami po ay nagagalak, kami po'y nagpupuri, Panginoon. Dahil ito po'y para sa inyo at sa inyo lamang, Panginoon. Kayo po na unang nagmahal, kayo po na unang nagtiis, kayo po na unang nagligtas sa amin, aming Panginoon. Nagpapasalamat kami sa inyo. Kaya papatuloy na dalangin ko po sa inyo, O Diyos, na patuloy kayong kumilos sa bawat isa po sa amin. May ilan po sa amin, Panginoon, sa mga oras po na ito at makikinig ng live po na ito, na gumagawa ng inyong kalooban at nagtitiis po sa mga oras po na ito. Lord, ipaalala nyo nga po sa kanila kung ano po yung mga pinagagawa po ninyo sa kanila at ito po'y kalooban po ninyo. Ano po, purihin kayo aming Panginoon sa mga oras po na ito. Ingatan po ninyo kung sino man po yung mga nasa trabaho o yung mga gumagawa, Panginoon, para sa inyong iglesia. Patuloy, Panginoon, na kayo lamang po ang mataas at madakila. Ingatan po ninyo sila, Panginoon. Ingatan po ninyo ang inyong mga anak. Kaya Lord, maraming salamat po. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli po, mga kapatid, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Papuri po sa ating Panginoon.